Network Entertainment. Nakadepende kasi sa climate types yung cropping calendar, for example. Halimbawa, yung type 1 climate na nasa west coast ng Philippines, yung tag-ulan niya nagsisimula sa katapusan ng May hanggang September. So, pag alam mo yung climate type ng isang lugar, magagawa mo yung cropping calendar, kumbaga, na mati-tailor mo based doon sa climate type na meron. Saka yung disaster response at saka yung disaster mitigation programs puwedeng naka-tailor din specific doon sa climate types ng isang lugar. Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito, sa Behind the Science podcast, ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socioeconomics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa 3 journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. Ako si Paul Flores, ang inyong host, and our guest is an assistant professor at Ateneo de Manila University and a climate scientist at the Manila Observatory, where he specializes in Philippine rainfall variability, monsoon dynamics, and extreme weather events. He holds a Bachelor of Science in Applied Physics from UP Los Baños, a Master of Science in Atmospheric Science from Ateneo, and a PhD from Tokyo Metropolitan University. So without further ado, let's all welcome Dr. Lyndon Olaguera. Hello po, magandang umaga sa mga tagapakinig ng programang ito. Yun, so welcome po sa podcast, Sir Linds. At bago tayo magsimula, kung nag-enjoy kayo dito sa podcast at gusto nyo ang ginagawa namin dito, paki-like naman ang episode na ito at mag-subscribe na rin kayo
sa mga social media platforms ng Behind the Science Podcast. Makikita nyo kami sa Spotify, YouTube, Apple Podcasts, and Facebook. Paki-rate na rin kami ng 5 stars para mas madami pa tayong maabot na audience. So ang topic natin ngayon, very interesting to, no? Kasi tungkol ito sa climate zones, kung paano hahatiin yung iba-ibang climate zones sa Pilipinas. And the usual, bago natin yan i-discuss, episode recommendations lang, please check episode 62 with Mr. Clint Petilla. Trivia lang, si Clint ay dating thesis advisee ni Sir Linds. At ang pinag-usapan namin dun sa episode ay kung paano naging super typhoon si Odette. And also, please check episode 113 with Dr. John Manalo. So again, trivia lang, same university sila ni Sir Linds nung nag-PhD. At ayun, nabanggit din yon ni Sir John during the episode. So ang pinag-usapan naman namin doon ay kung bakit mas mainit sa syudad kumpara sa mga probinsya. So ngayon, going back sa topic natin today, bago natin pag-usapan yung naging research ni Sir Linds, kilalanin muna natin siya as well as yung naging journey niya as a scientist. So sir, karamihan pala ng mga na-interview ko dito na mga meteorologist or mga climate scientist, nagsimula sila as a physics graduate. Physics. Oh. So can you share din po sa in your line of work, paano ba nakakatulong ang physics in terms of understanding yung meteorology and yung atmospheric science? Oh, well, yung atmospheric science kasi it involves many physical quantities na pinag-aaralan sa physics. For example, yung temperature, yung humidity, yung ulan, winds. So, ito yung karaniwang pinag-aaralan sa atmospheric science. I think mas nakatulong yung background, mas nakakatulong yung physics background kasi yung math, 'di ba, may calculus siya. May calculus din sa atmospheric science, lalo na sa dynamic meteorology, gamit na gamit yung mathematics. Pero siguro sir, backtrack ko muna konti. Nung nag-college po kayo, bakit kayo kumuha ng physics na kurso? Kasi nung high school ako, may isang bagyo na tumama. Taga Bicol kasi ako madalas kaming daanan ng bagyo. Dun sa Ginubatan, Albay, kung saan yung hometown ko, may isang tumamang bagyo nung 4th year high school ako. So, sobrang catastrophic yung damage nun, no? Tapos, from there, pinangarap ko na mag-work sa Pag-asa. That time, wala akong alam na meteorology school for college. So, ang naisip ko is physics, yung pinakamalapit. So, nag-physics ako sa UPLB. Pero yung naging topic ko doon sa thesis ay about sa thin films, paggawa ng films gamit yung charged polymer at saka titanium dioxide. Iba siya, 'di ba? Iba, material science siya Tapos ito naman parang computational physics side na, 'di ba? Nung nagturo ako sa Ateneo, nakilala ko si Dr. Gemma T. Narisma. So siya yung nag-introduce sa akin sa climate science. Doon ako nagka-interest. This is back in 2013. So may sinusulat silang paper, tapos kailangan nila ng someone na gagawa ng statistical test. So tinap nila ako, tapos pinagawa sa akin yung statistical test at nagsulat kami ng paper. Naging co-author ako sa paper na yun. And then one thing led to another hanggang sa nagkaroon ako ng chance na mag-PhD sa Japan through her connections din. Ang interesting din talaga sir ng tawag nito. Mas siguro masabi na yung history ng meteorology sa Pilipinas kasi yun nga, during your time more than 10 years ago, wala pang BS meteorology. Pero ngayon meron na, 'di ba sir? Meron na sa UP, IESM, 'di ba, meron na. Sa ibang schools, CLSU, MMSU, VSU, meron din Ay sa sa Iloilo. UP masters lang. Pero yung sa ibang university, mga May BS bachelors. meteorology na. Oo. Tapos dumami na sila. Until recently, 'di ba, Iloilo yung pinakabagong nagbukas ng BS meteorology program. Yung sa Ateneo ba sir, rin, may bachelors din or masters in lang siya? Masters lang siya. Iba kasi yung setup sa Ateneo, 'di ba? Yung meteorology program ng UP, for example, nasa environmental science yata siya na department. Sa Ateneo, under siya ng physics department.
Wala kaming undergraduate program para sa meteorology, pero yung physics students kasi may option sila na magpili ng lab. Kasama doon yung atmospheric physics lab, ah, nandun din sa, Manila Observatory yung mga laboratories. So ayun, may dalawang labs na puwedeng pagpilian yung mga estudyante sa Ateneo, yung sa air quality dynamics group, sila yung mga nag-aaral ng air pollution, yung mga transport ng air pollution, et cetera. Tapos kami naman sa regional climate systems, kami yung sa climatology at saka sa numerical simulations ng mga atmospheric processes. Ay, konting trivia lang pala sa audience natin since nabanggit nga ni Sir yung Manila Observatory. Dati din ako nag-RA sa Manila Observatory. Uy. Pero unfortunately, hindi ako nakapunta sa office kasi pandemic yun. Work from home I see. lahat-lahat. So online lang. Online, yun. So, Sayang. yeah. Siguro next time, pag naka-vacation ako, try ko pumunta dyan. Yung, and also, kanina, nabanggit ko pala na si Clint, dati nating guest sa episode 62 ay former thesis advisee ni Sir Linds. Tapos, si Clint kasi nakwento niya sa akin dati, may partnership or di ko alam anong tamang terminology. May partnership yung Manila Observatory or ang Ateneo with Yokohama National University para sa pag-train ng students pagdating sa field ng meteorology. So, sir, can you share din po yung details ng ganong program niya? So yung institution na IWTRC kasi it's an independent institution within the Yokohama National University. So nung 2023, bumisita si Fudeyasu Sensei, siya yung parang in charge nung IWTRC. Bumisita sila sa Manila Observatory at nag-sign ng MOU, MOA. So under this MOU, MOA, nakalagay doon na posible ang fellowship, research collaboration, tsaka yung data sharing between IWTRC at Manila Observatory. Tapos ito ay nag-expand from yung Yokohama National University, kung nasaan yung IWTRC, ay nagkaroon din ng MOU, MOA with Ateneo de Manila University. Nakapaloob doon sa MOU, MOA yung student exchange. So si Clint Petilla nga yung unang estudyante na naging parte ng MOU, MOA na to. At saka pwede din daw yung internship. So pwedeng yung mga estudyante from YNU pwedeng mag-aral sa Ateneo for semester, or yung galing din sa Ateneo pwede din pumunta ng YNU. So ganun yung setup. May mga kasunod na po ba na students after ni Clint or wala pa? Meron akong isang estudyante na nag-aaral din ng Typhoon. Posible siya na sumunod doon kay Clint. So yung IWTRC kasi ang ginagawa lang nila na study is more on typhoons. Pero hindi naman limited yung sa typhoons lang. So like any program basta meron sa Ateneo tsaka sa YNU, pwede yung ganong exchange, yung graduate programs. Medyo natatawa ako pag naalala ko tong paano kami nag-meet ni Clint eh. Kasi, di ba sir, sa Japan, meron silang tinatawag na pre-defense and final defense. Yes. Pero yung mas importante dun yung pre-defense eh. Yung pagkatapos ng pre-defense ko, bigla siyang lumapit, nagpakilala na Pinoy. Tapos ako nagulat ako kasi parang for the past 2 years, ako lang yung Pinoy doon. Tapos biglang lumapit na Pinoy sa akin. Kayo naman sir, since sa Japan din kayo nag-PhD, paano naman po nag-open up yung ganong opportunity sa inyo na mag-PhD sa Japan? Ayun nga, yung connection ni Dr. Gemantina Risma, kilala niya kasi si Matsumoto Sensei, Jun Matsumoto. Isa siyang sikat na climatologist sa Japan. Ang ginagawa kasi ni Matsumoto Sensei ay parang alternating, kung kumukuha siya ng dalawang estudyante from different countries. Like, yung nauna sa akin ay from Vietnam. Tapos yung next cycle nun is Philippines. So nasumakto ako doon sa Philippines nung 2016. Tapos yung kasunod ko from India, then Vietnam yung sumunod ulit. Parang nagsa-cycle siya, no? So ayun, so na-offeran ako ng scholarship gaya ni Jan, yung Tokyo Human Resources Fund. Iba siya dun sa MEX kasi yung Tokyo Metropolitan Government yung nagpo-provide ng scholarship.
Tapos, ah, ma kung ikukumpara ko yung scholarship amount, almost same lang, 150K yen. Wala kaming thesis fee, pero marami kasing project si sensei. So, 'pag nagre-request ako ng book, laptop, computers, may fund or mag-attend ng conference, merong fund. So, walang problema sa funding. Ang galing sir na binanggit niyo na nagsa-cycle siya ng mga international students. So Oo. ibig sabihin po pala dun sa research group niya, sanay na kayo mag-communicate in English. Yes. Magaling mag-English si Matsumoto Sensei. Kaya I think yun yung isa sa mga advantage nung laboratory. Kasi yung iba hirap sila makipag-usap sa sensei nila, 'di ba? Kasi Ah, minsan hindi gano'n kaganda yung English, so hindi maintindihan madalas. tapos minsan budol din yung mga programs, sorry to say Japan. Pero minsan sasabihin nila na English yung program pero pagpasok mo ng university, Japanese naman lahat ng klase. Kaya nga, So, eh. Seminars, 'di ba, workshop, lahat naka-Japanese 'yan. Tapos oo. required ka umattend kahit naka-Japanese. So kayo sir, natuto ba kayo mag-Japanese? Paano nyo inaaral yung sa klase? Kung Japanese yung, for example, yung class na yon nag-Japanese sila, paano nyo yan inaaral? Meron akong katabi na isang Japanese na sobrang galing mag-English. I think lumaki siya sa US, eh. So, siya yung nag-i-interpret sa akin nung, kung ano man pinagsasabi ng mga nagto-talk sa harapan. Ang inaral ko lang kasi noon is survival Japanese, yung 1 week program lang siya. Hindi naman kasi required sa amin yung Japanese language sa laboratory. Even sa final defense at saka sa mga presentations, naka-English pa din yung medium namin. Oo, ta's ini-encourage din ng sensei namin yung halos lahat ng PhD students sa lab na English ang gamitin na medium. Ayun. So I guess sa mga prospective na students naghahanap ng scholarship sa Japan, isa din yun sa dapat nyong i-consider, I would say. Kung Oo, madami bang international students dun para comfortable din kayo mag-English. oo. Yung Japanese language walang problema kasi yung Tokyo Metropolitan Government nag-o-offer sila ng free Japanese classes throughout the semester. Puwede ngang unlimited kunin, eh. Tapos meron din sila yung parang hahanap ka ng sponsor, yung parang family kung saan puwede ka Ah, maki-integrate, ayun. So, puwede ka talagang matuto ng Japanese through daily conversation with that host family niya. I guess mas okay yun kaysa mag-enroll sa klase. Kasi yung first sem ko sa Japan, nag-enroll ako sa Japanese class eh. Tapos hirap na hirap talaga ako, mas kumakain pa siya ng oras Yes, kumpara tama ka. sa paggawa ng thesis ko. So, isa din sa consideration. Oo, ta's mag-aaral ka pa ng katakana, hiragana, kanji, 'di ba? Ang daming characters, siyempre malilito ka. Tapos ang dami pang i-memorize na words. Talagang mas nagiging, kumbaga parang mas nagiging major mo pa siya kumpara sa, Diba kumpara sa degree thesis mo, mo. Tapos ngayon naman sir, nung bumalik na kayo sa Ateneo, ano naman po yung mga subjects na tinuturo nyo? pagbalik ko sa Ateneo meron akong physics classes, tsaka yung tinatawag na Science, Technology, and Society classes. Ito yung parang pang-general non-sciences majors na mga estudyante. Tapos nagturo din ako ng atmospheric sciences na classes like tropical meteorology, dynamic meteorology. So far yung palang dalawa hindi, computational meteorology pala, isa pa yung tinuturo ko, yung modeling, climate modeling. Oo, 3 pala. So kasama din dapat pala dun sir yung yung programming. Tama po ba? Yes, So meron anong kaming language yung ginagamit nyo? Ah, Python ang ginagamit namin ngayon, pero noon kasi Fortran, even yung WRF model na ginagamit namin, yung pinaka-core, script niya ay Fortran pa din. Oo, mas maganda kasi yung mabilis at maganda yung ng Fortran, 'di ba? So ngayon Python na yung ginagamit namin. For visualization marami kaming ginagamit like R, NCL at saka yung, ah yeah, grads pala, sorry, grads. Parang C based or C++ based na, programming language yata yun.
So, is it safe to say, sir, na kapag nag-meteorology ka, essential skill yung math, physics, and programming? Yung programming hindi naman kasi pumasok ako 'di ba sa Ateneo, wala din akong background sa programming masyado, eh, kasi galing ako sa material science na thesis, eh. So natututunan naman siya kapag naaaral naman siya lalo na ngayon na may ChatGPT na, puwede kayong Ang galing mag-code eh. mag-conversation with ChatGPT, eh. Mabilis na siya matutunan. I think ang mas kailangan lang is yung math background, kasi kung wala masyadong math background parang mahihirapan ka pagdating dun sa dynamic meteorology, something like that. So at least basic, math skills kailangan. Ayun, so I guess madami na kaming napagkwentuhan sa naging journey ni Sir Linds. Ngayon naman siguro pag-usapan naman natin yung naging research niya. So ang title nito ay Rainfall and Temperature-Based Philippine Climate Zones Using Self-Organizing Maps. So I guess yung title pa lang parang one sentence summary na siya ng study. Or may gusto ba kayong idagdag, sir, para maging 1.5 or 2 sentences? Well, traditionally kasi ang ginagamit na pang-define ng climate types ng Pilipinas ay rainfall lang. So, parang itong paper na 'to is a challenge doon sa traditional norm na rainfall lang ang ginagamit. So, kinombine namin yung rainfall and temperature, and we found na merong 5 distinct clusters or climate types sa Pilipinas. Iba ito sa original na 4 na based lang sa rainfall. Bakit po ba importante yung pag-define nung mga ganitong klaseng climate zones? Nakadepende kasi sa climate types yung cropping calendar, for example. Halimbawa yung type 1 climate na nasa west coast ng Philippines, yung tag-ulan niya nagsisimula sa katapusan ng May hanggang September. So 'pag alam mo yung climate type ng isang lugar, magagawa mo yung cropping calendar kumbaga, na mati-tailor mo based doon sa, climate type na meron. Tsaka yung disaster response at saka yung disaster mitigation, programs puwedeng naka-tailor din specific doon sa climate types ng isang lugar. Like Eastern Visayas 'di ba laging tinatamaan ng bagyo. If alam natin kung kailan tumatama yung bagyo at mas madami yung ulan associated sa bagyo, eh, di dun tayo magfo-focus ng mga disaster, mitigation programs, something like that. Yung climate zones ng Philippines, sir, 'di ba nagsimula siya yung Coronas classification? Tama ba yung Yes, tama. tapos naging modified Coronas. Can you share din po ano po ba yung naging progression nung ganitong mga studies, like simula kay Coronas, paano niya classify yung iba-ibang climate zones, and then yung mga succeeding studies, paano naman yung naging approach nila sa ganong problem? Sige. So, even before Coronas, meron ng tinatawag na Köppen Climate Classification. Ito yung 1884 if I remember correctly at saka 1918. Si Köppen naggawa siya ng isang, climate classification ng mga lugar sa mundo. So, meron itong 5 kung tropical siya or temperate. Ang ginamit niya na criteria ay ulan at saka temperature. Tapos gumamit siya ng fixed threshold. Yung Köppen Climate Classification, minodify 'to ni Geiger noong 1950s. Kaya kung 'pag ginugol niyo yung classification na 'to, ang tawag is Köppen-Geiger, classification. So, hinahati sa 5 yung, lugar sa mundo, tapos meron itong 30 na subtypes na climate. 30? Yes, 30? 30 o 30, ang dami. Sa atin yata ay meron tayong 5 na subtypes pero dalawang main type at saka 5 subtypes. Kasi may high elevation tayo at saka mababang elevation, eh. Tapos si Coronas naman gamit yung, weather stations na naka-distribute sa ating bansa noong 1920. Ginamit niya yung monthly rainfall at saka, na-classify niya into 4 yung ating climate types. So, meron sa West Coast kung saan yung ulan nagsisimula from May to, September. Meron sa East Coast kung saan walang dry season at ang maximum rainfall ay nangyayari kapag November hanggang March. Tapos merong dalawang transition zones, yung tinatawag na types
2 and 3, types 3 and 4 na nandito sa gitna ng Pilipinas. Ito yung rainfall ay evenly distributed throughout the year or walang seasonal peak na makikita. Tapos, hindi malinaw kung paano niya ginawa yung classification, ano. So, I assume na subjective ito based on parang visual inspection siguro. Tapos Quintanar in 1984, minodify niya slightly yung classification ni Coronas, Father Coronas. So, tinake into account niya yung interannual variability ng time series ng climate types. So, 4 pa din yung nakuha niya, pero kasi yung basis noon is yung Coronas na 4 na. So, parang may, alam mo na agad na may 4 talaga eh, so, na dominant climate types. That's modified, tapos tinawag yung classification na yun na Modified Coronas Climate Classification ni Quintanar in 1984. Tapos, nung mga sumunod na mga taon, like in 2009, may classify din ng climate ng Pilipinas. So, nag-apply sila ng spatial, temporal filtering. Ulan pa rin ang gamit na variable dito. So, tinanggal nila yung mga disturbances na may variabilities na mas maikse sa 120 days. So, parang more than a season, mga 4 months, di ba na na period. Tapos, sa pag-aaral na to, 2 lang yung nakuha nila na climate types. So, ibig sabihin nito, since mayroon tayong types 3 and 4, di ba? So, ibig sabihin nito na mahalaga yung mga disturbances na ang period ay mas maikse sa 120 days kumpara doon sa 120 days na disturbances. So, ito ay work ni Moron et al., Vincent Moron, in 2009. Tapos yung mga sumunod na mga pag-aaral, rainfall pa din yung ginamit, like si Dr. Marcelino Villafuerte, meron siyang study in 2017 gamit ang K-means clustering technique, isang algorithm na pag-cluster ng mga grid points, 3 ang kanyang nakuhang climate types. Now, parang nag-merge yung types 3 and 4. Ang 1, 2, tsaka 3 and 4 parang nag-merge. 3 na lang yung nakuha niya. Tapos, meron ding gumamit ng satellite data si Corporal Ludanco and Leslie, also same year, 2017. Ang nakuha nila is 3, pero ina-argue nila na 6 dapat yung climate types. Kasi daw, yung nasa East Coast, pwede pa siyang hatiin into 3. So, may 3 na, hatiin pa yung nasa East Coast into 3 para magiging 6 yung climate types. Ang reason nila is, iba daw yung topography sa Eastern Coast at iba-iba yung system na nakaka-apekto dito. So, yun yung explanation sa paper na yun. Then, in 2023, si Vasconcillo et al., meron silang pag-aaral kung saan 3 din yung nakuha nilang climate types gamit yung station data at rainfall din ang ginamit na variable. Pero ina-argue nila na yung Baguio City must have a different climate type. Kasi daw, mataas yung elevation niya, di ba? So yung ulan niya is sobrang taas compared sa ibang type 1 climate kung saan siya originally kabilang. Tapos yung temperature niya ay sobrang baba compared sa iba pang climate type 1 station. So ito yung naging hint namin para sa pag-aaral na ito. So sabi namin, since iba yung Baguio in terms of rainfall and temperature, baka pwede nating mag-apply tayo ng isang classification method para ma-distinguish yung mga lugar na nasa mataas na elevation, mga stations na nasa mataas na elevation like yung Baguio City. Tapos nakita namin itong self-organizing map na technique or parang pattern recognition kasi ito na technique. At ang kagandahan dito, pwede mong i-combine yung maraming variables. So, nalaman namin na pwede mong i-combine yung rainfall and temperature sa classification technique na ito. So, ayan. So, pinasok namin yung rainfall and temperature data, tapos lumabas yung 5 climate types na result. Kung umabot kayo sa puntong ito, alam kong nag-e-enjoy kayo sa kwentuhan natin kasama ang ating mga Pinoy scientists. Kaya pasensya na kung naistorbo ko kayo.
Gusto ko lang ipaalam na mayroon na tayong Patreon kung gusto nyo mag-enjoy ng mga exclusive benefits at syempre supportahan din ang Behind the Science podcast financially. $5 per month lang siya at kung gusto nyo i-avail ang subscription na ito, punta lang kayo sa www.patreon.com/btspodcastph. Actually sir, interested din ako paano nyo ginawa yung clustering. Like syempre bago nyo i-load yung data nyo dun sa SOM na algorithm para mag-cluster, paano nyo prepare yung data na yon? Saan nyo kinuha yung rainfall and temperature and paano nyo siya ipapasok doon? Monthly average din ba? Daily or something? So isa ito sa mga challenges namin nung nagpasimula pa lang kami ng research, ano. So naghahanap kami ng data na high resolution, so dapat rainfall and temperature, ano. Pero at that time, may bagong labas na data yung Pag-asa, yung tinatawag na Clim Grid PH na 1 kilometer by 1 kilometer yung resolution. Ito ay blended data ng satellite at saka ng weather station data nila from 2000 until 2020. Unfortunately, wala pa yung temperature data na ganun ka-high res at the time. So, may nakita kaming data na available from 1979 hanggang 2015. Ito yung tinatawag na Aphrodite dataset. Isang Japanese yung gumawa nito, si Yatagay Sensei et al. Available naman ito free. So, meron itong temperature and rainfall data. So, parang pinagsama-sama nila lahat ng available weather stations in Southeast Asia, tas in-interpolate nila considering topography. So, yung kagandahan sa dataset na to is meron siyang information sa interpolation ng topography. So, mas maganda yung kanyang profiling ng temperature at saka rainfall data. Pero medyo coarse yung resolution nito, which is 25 kilometers by 25 kilometers. Paano siya pinasok sa SOM? Pinag-aralan namin muna yung sensitivity ng SOM sa mga tinatawag na hyperparameters at saka sa input resolution. So, pinag-aralan namin yung pentad mean, pentad sum, monthly, at saka daily. So, dito sa paper, ang ginamit namin ay pentad sum, yung parang 5-day sum, accumulated, 5-day accumulated. Running accumulated. So, 5, 5, 5. Sum. Yes. Hindi siya average. Hindi. Kasi pag ginawa mo yung average, parang fina-flat niya yung rainfall signal eh. Sa rainfall, Okay. pentad sum. Sa temperature, pentad average or pentad mean. So, sa isang taon, meron kang 73 pentads, di ba? So, 5-day chunks. So, yun yung pinasok namin dun sa SOM. Dun sa sensitivity test na ginawa namin, nalaman namin na medyo nagbabago slightly yung spatial extent ng climate types. Like kapag daily ang ginamit namin, medyo malawak yung climate type 1, for example. Pero pag pentad sum at saka pentad mean, medyo nag-shrink siya ng konti. Pero same pa din naman yung result. Parang pag rainfall lang yung pinasok sa SOM, 3 lang talaga yung climate types na lumalabas. Pag temperature naman, 2 lang yung climate types na lumalabas kasi nadi-distinguish lang niya yung mataas at saka mababang lugar sa temperature. Pero pag pinagsama yung rainfall and temperature in sequence, so rainfall muna, then pasukan ng temperature information, 5 na yung lumalabas. At dun sa 5 na yon, makikita mo talaga yung separation ng high elevation areas. Hindi lang pala siya limited sa Baguio, which is nakuha ni Vasconcello et al. Before. Meron din palang lugar sa Mindoro, sa Davao region, at saka sa may Cagayan de Oro, yung mataas na lugar dyan, Bukidnon area. Balay Bukidnon area. So, meron palang lugar na similar yung profile sa Baguio City, sa Visayas at saka sa Mindanao. Yun yung magandang naging resulta ng study na to. Curious din pala ako sir kasi syempre yung mga ganitong clustering techniques affected din siya dun sa input nyo. So Yes. yung ginamit nyo dito ay 1979 to 2015. Pero for example, kung ikumpara natin dun kay Coronas, pre-1920 yung ginamit niya na data. So may effect po ba yung ganong temporal na difference
Let's say for Oo. example, gawin mo yung same method sa time series na before 1920. Oo, kasi 'pag tinake into account natin yung climate change, 'di ba? Malamang iba na yung klima noon at saka sa klima ngayon. So 'pag in-apply natin yung same method sa magkaibang dataset na 'yan, malamang iba yung, result natin compared sa kanya. Kaya dapat din pala, so in that sense, dapat regular din yung pag-update ng ng mga climate zones, mga climate maps. 'Yan yung isa sa mga parang recommendation namin na dapat tingnan din yung decadal aspect ng climate classification kung nagbabago ba siya at saka yung in the future, kung magbabago ba siya in the future. Tama ka, kailangang i-check siya regularly, particularly 'pag in a decadal scale aspect. Yung next question ko naman sir, yung sa clustering algorithm, bakit mas pinili niyo yung SOM? Ay, for pala sa audience natin, nako, hindi namin nasabi kung ano yung SOM. Medyo familiar kasi ako sa term kasi nag-aaral ako ng machine learning and clustering ngayon eh. Yes. So yung SOM or yung Kohonen maps, basta clustering technique siya. May ilo-load mo yung dataset mo tapos bahala na yung computer mag-cluster kung aling part ng data mo yung magkakagrupo. Parang ganun siya. And madaming iba-ibang clustering techniques. May nabanggit kanina si Sir Linz na K-means. So ngayon sir, bakit pinili niyo yung SOM kaysa yung K-means or yung hierarchical clustering or other techniques? Actually, yung ginamit namin sa paper ay combination siya. Kasi yung output ng SOM, madami pa din na nodes, so madami pa ring classification yung lumalabas. So, ginawa namin is two-phase, so SOM muna at saka yung output pagkatapos yung output ng SOM, cluster pa namin ng isa pang clustering technique, yung tinatawag na Ward's hierarchical clustering technique. Okay. Oo. Kasi yung output ng SOM madaming depende kasi sa number of nodes, 'di ba? So madaming 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 nodes yung output ng SOM. So ni-recluster pa din namin siya using a different clustering technique. Ito ay ginagawa naman sa mga ibang studies na nag-aaral ng mga yung mga gumagawa ng pattern recognition. Oo. So dun namin ginaya yung idea ng two-phase clustering technique. Yung SOM, di ba siya? Parang deep learning technique siya na gumagamit ng neural networks. Tapos Tama. yung iba nga, yung binanggit mo yung K-means at yung hierarchical na yun yung parang tinatawag nila na classical na machine Yes. learning na walang neural networks na ginagamit. Kaya nga. So yung SOM ay mas sophisticated at saka ang advantage niya over other clustering techniques ay pwede yung multivariate, 'di ba, yung pinagsama namin rainfall and temperature. So pwede siyang multivariables. 'Pag K-means kasi parang isa lang yung pwede mong i-input sa kanya, eh. At saka meron siyang tinatawag na topological preservation. Yung output nung SOM parang nagiging, the same sa input, pero mas maganda siya compared sa output ng ibang clustering technique. Baka kailangan nating i-lemanize yung ibig sabihin ng clustering, ano? Sige sir. So, imaginin natin na parang ano lang ito, kung sa library ka tapos ang dami mong libro na kunwari may 1,000,000 ka na libro ta's iba-iba yung subjects niya 'no. So, 'pag ginamitan natin ng clustering, puwede nating pagsama-samahin lahat ng about sa English literature, about sa science, about sa, physics for example, ayan. So, ino-organize natin siya based sa kanyang group. So, yun yung tinatawag na clustering. Ay, yung pala sir, yung gusto ko din pala itanong kanina. Kasi yung binanggit nyo, yung ginamit nyo na input dun sa clustering pentad. Yes, So, pentad. kung may time series ka from 1979 to 2015, yung niload nyo ba dun pentad siya na from that time period? Or let's say for example, lahat nung January 1 to 5, kinuha nyo yung pentad. Yes. And then, so parang Tama. So 365 points yung niload dun sa clustering. Ganun ba yan? kung pentad siya, 73 na lang, 73 points. Meron kasing 73 pentads in 1 year. So, kinuha namin yung average ng 73 na yan from 1979 to 2015. So, yung pumasok sa SOM ay 73 points na lang. For each grade point, Meron kang 73 for each grade point.
Gets. So bale kung imagine natin siya na parang table, meron kang 73 columns and then Yes. yung rows, yun yung grid points. Yes, tama. Kasi yung inisip ko din parang gumaganda yung clustering pag mas madami kang pinapasok doon na na input eh. In this case, sa pag-SOM kasi hindi yung quality lang talaga ng data yung may influence sa kanya, hindi yung number of Okay. Well, kapag madami yung mas mahaba yung data coverage mo like 1979 to present, mas magiging accurate yung 'di ba? Yung result. Kanina sir, may binanggit kayo na yung isang previous study, yung sa may Eastern Visayas na nung ginawa niyo yung K-means, parang 3 clusters pero dapat 6 kasi yung sa Eastern Visayas may influence ng topography. So Yes. curious ako kung nasubukan nyo ba na yung input ay rainfall, temperature, and topography? May sense ba yung ganon? Actually, isa yan sa mga memorable experience ko sa paper na 'to, no? So, pinag-combine namin yung iba-ibang variables rainfall, temperature, winds, at saka relative humidity. Yung topography kasi naka-embed na siya doon sa input data kaya maganda yung data, 'di ba? Yung Aphrodite, meron na siyang topography information doon sa interpolation ng rainfall at saka temperature. So, hindi na siya sinama sa SOM. Ang pinag-aralan namin, experiment lang naman, is RH, temperature, rainfall, at saka winds. 'Pag kinumbine mo pala yung mga yan, isa-isa, iba-iba yung lumalabas na climate types. So, pero ang problema lang is very coarse yung wind information, yung wind data namin, 25 by 25 kilometers. Hindi siya enough para ma-capture yung local scale features. So, hindi namin alam paano i-explain yung nakukuhang number of climate types kapag very coarse yung input dataset na may kasamang winds at saka yung RH naman is related siya sa temperature 'Pag mataas yung temperature, mababa yung RH Pero yung winds, it's an interesting addition doon sa clustering na ginawa namin. Pero hindi namin alam paano i-explain kasi nga it's too coarse. So nag-stick na lang kami sa rainfall at temperature dito sa study na 'to. Ay, dyan din pala sir, since kanina nga nabanggit natin may iba-ibang nag-propose nung iba-ibang climate zones, Yes. how would you convince yung mga readers or yung mga Pinoy na gamitin yung ginawa niyong classification over other classifications? Well, valid pa naman yung rainfall lang, pero kasi nagbabago na yung klima natin, 'di ba? May climate change na tinatawag and hindi lang naman yung rainfall yung naapektuhan ng climate change. Other variables din like temperature. So, dapat ikonsidera natin yung ibang variables like temperature aside from rainfall sa climate classification. Kasi nga multidimensional yung effect ng climate change. So, hindi naman namin planong palitan yung ginagamit ng Pag-asa na 4 climate types. Parang we are just proposing na if you combine rainfall and temperature, meron tayong 5 climate types. Yung traditional, 4 climate types lang, base lang sa rainfall. Pero yung nakuha yung clustering results sir, how similar or how different yung na-delineate nyo ng mga boundaries doon sa mga previous Ang consistent na the same climate types ay yung nasa West Coast at saka nasa East Coast. Madali lang kasi itong ma-distinguish kasi for example sa West Coast, isang peak lang siya 'di ba na ganyan, parang parabolic bell-shaped curve. Tas yung center niya parang around July or August, something like that. Yung nasa East Coast naman, para siyang walang dry season pero yung shape niya is parang letter U. Kasi nga, kung January to December 'to, yung ulan mo ay nagsimula ng tumataas yung ulan around November, tapos humihina na siya around March. Parang letter U siya na shape. Pero 'pag pinagdugtong mo yung dulo-dulo, bell shape curve pa din siya, 'di ba? Yung challenging dito is yung nasa gitna, kasi parang jo-join yung climates 3 and 4 na nasa gitna, 'di ba? Yun yung kaibahan namin with other studies. So for example, sa Vasconcillo paper, yung Tugigaraw, Cagayan Valley region, nasa climate type 2 sa kanila. Pero sa amin, we distinguish it into 2 clusters. So yung nasa east
side ng Sierra Madre Mountains ay type 2, it's a different cluster. Tapos yung nasa Cagayan Valley, it's a different cluster din, parang type 3. So, ang suspetsya namin is because of the dataset na ginamit, so mas na-delineate niya yung nitty-gritty, yung details ng Mm. yung topography, 'di ba? Kaya lumabas na magkaiba yung climate types doon sa part na yon. Yung isang curious din ako sir sa mga kasi yung mga ganitong clustering sa audience natin, no, madami kasing mga iba-ibang techniques na pwede mong pag-eksperimentuhan. So Yes. kanina nabanggit natin kung meron kang 73 columns tapos hundreds or thousands of rows, Yes. yung ibang studies yung ginagawa nila may tinatawag pa na dimensionality reduction. So for Yes, example, tama, tama. yung ganun kalaki na table, gagawan mo muna ng PCA, Yes. tapos yung tatlong principal components, yun naman yung ika-cluster nyo. Ginawa nyo Yes. rin ba yun, sir, at kinompare yung mga results? Hindi na namin siya kinompare sa PCA analysis. Pero kasi yung SOM itself is a dimensional Ay, oo reduction nga, no. technique. So from multi-dimension, ginagawa niya lang na 2D, di ba? Yun na yun eh. So, parang hindi, meron palang mga studies before, tama ka, na gumamit na ng PCA analysis, ano? Pero yung result nila parang iba din sa original eh. Hindi tatlo, apat or more yung nakukuha nila na climate types. Ganun din. So pag ganun, sir, paano kayo makapag-decide sino yung tama? Sino may pinaka-sensible na result? So magandang tanong yan, ano? So ang ginawa namin is kinompare namin with the original Pag-asa Station data para mag-make sense yung result. So kinuha namin yung average ng lahat ng grid points in each cluster. So may time series for each point ng cluster, 'di ba? Tapos kinuha namin yung time series ng rainfall at saka temperature ng nearest Pag-asa Station na nandoon sa cluster na 'yon. So makikita mo yung shape ng observed at saka yung shape nung output ng clustering magkalapit doon sa study namin. Yan dapat ang gagawin kapag nagva-validate ng ganitong clustering output. Tapos meron din kaming ginamit na statistical test, ang tawag sa kanya is Kolmogorov-Smirnov test. Para siyang kino-compare niya yung cumulative distribution ng time series. Medyo sorry, technical So, gamit ang test na 'to, kinompare namin yung differences ng distribution ng clusters 1 to 5, parang combination, 1 versus 5, 1 versus 2, and nalaman namin na significant yung difference. So, ang ibig sabihin is distinct yung nakuha naming cluster compared sa ibang clusters. So, yun nga, comparison with Pag-asa Station na nandoon sa cluster at saka yung statistical test para masabi na distinct yung cluster. Ayun, so I guess madami na kaming na-discuss dun sa results and very interesting siya basahin. Matututo din kayo ng machine learning in addition sa meteorology. So for anyone interested, punta lang kayo sa description, nakalink naman palagi yung mga papers dito. So ngayon naman sir, pag-usapan naman natin yung more on behind the scenes nung study. So itong research on climate zones, paano po kayo napadpad dito? Nung nagpe-PhD kayo, ito na po ba yung ginawa nyo? And ano yung funding na kailangan to do this? Well, yung study na to ay parang naisip ko lang ito kasi kung matatandaan nyo, si Father Coronas ng Manila Observatory, yung unang pakita ng climate classification based sa rainfall in 1920. Sumakto nung 2025, 160 years ng Manila Observatory. So sabi ko, gagawa ako ng bagong climate type, parang update ng century-old climate type ni Father Coronas. So yun yung parang isa sa mga motivation ng study na to. In terms of funding, ako ay under sa isang project ng Manila Observatory. So ang ginagawa sa project na to ay mag-develop ng forecasting system ng mga weather disturbances like typhoon, shear lines, at meron din itong climate component pero more on climate projections. Ang dinidisplay dun sa website ay galing sa isang coordinated experiment within Southeast Asian region, yung tinatawag na CORDEX Southeast Asia Regional Climate Simulations. Yun yung pumapasok doon sa climate side.
Ayun. Ano sir yung computational need para magawa yung ganitong klaseng study? Well, sa isang MacBook puwede mo ng patakbuhin yung SOM. Nagtatagal lang ito ng mga 1 oras. Dahil yung ginamit namin na iteration, I think nasa 20,000 Ang iteration. dami. So, kaya naman siya ng MacBook, mabilis lang naman siya. Yung whole process, from data preparation hanggang sa, SOM output, abot lang ng mga 1 oras. Pero nag-i-improve ba, gaano kalaki yung improvement sir kapag binago niyo yung iteration like 1,000 hanggang sa ano, hanggang sa inabot niyo dun sa 20,000 na iteration? Well, lumiliit yung parang error niya, yung quantization error niya, yung tinitingnan namin, kailangan mag-plateau siya, Ibig sabihin na naabot niya na yung classification. Yun na yun talaga, yung output ng SOM. And then, Eh, kasi go sir. two-phase pa kasi yung ginawa namin. So, from Ah, the output ng SOM, may isa pang clustering na ginawa. Kaya humaba yung time. yung pangalawa sir, ilang iteration naman yung clustering na yun? Yung iteration ng Yung second na clustering. ito naman mas mabilis lang 'to kasi 'di ba, hahatiin mo para kang may gagawa ng tree, clustering tree. Yung Okay, diagram, gets. yung diagram, yun. Tas may ginamit kami na index, Kalinski-Harabas index. May certain value lang na, 'pag mataas yung value na yun, ibig sabihin yun na yung number of, optimal clusters. And then, kanina pala may nabanggit si Sir Linz tungkol sa shear line. So, siguro nabalitaan nyo, siguro last month ba yun or something, yung sila nakadevelop nung AI technique para i-detect yung shear line. Tama ba sir yung pagkasabi ko? Hindi naman siya AI per se, may machine learning component siya kasi kina-cluster din namin yung na-detect na grade points, hindi siya AI talaga, parang may machine learning is a component of AI, ayun. Ah. So, dito sir sa study nyo, can you share din po yung other challenges in doing yung ganitong klaseng study? Ano mainly yung challenges na na-encounter nyo? Basically ang challenge dito is yung data. So, 'di ba yung ginamit namin is Aphrodite, nag-stop na kasi yung update niya nung hanggang 2015 lang yung data, Mas maganda sana kung extended siya, 10 years yung gap, 2015, 2025 yung study. So, may 10 years gap, sana is kung may available na data, mas gaganda sana we assume na gaganda yung result kapag, mas updated yung data. Ah, Ano pa ba, yung since combination ng variables ito, hindi lang rainfall yung dapat na gagamitin. So, naghahanap din kami naging challenge sa amin yung paghahanap ng temperature dataset na gano'n, same resolution. Buti na lang yung Aphrodite meron. Pero kasi yung sa Pag-asa, 'di ba, yung binanggit ko yung Clim Grid PH na bagong labas lang, rainfall pa lang yung available. So, at the time, hindi pa namin magamit yung data na yon. Sayang kasi 1 kilometer yung data na yon. At saka magbabago yung result since high resolution na yung data na 'to, 1 kilometer, So, malamang baka mas madami pang climate types yung lumabas. Pero hindi namin alam kasi hindi pa namin na-try. Yung ano ba sir, 'di ba merong yung ERA 5 dataset, 'di ba mas mahabang time series 'yan? Yes, 1940s actually. Unfortunately, yung in-evaluate namin yung ERA 5, hindi niya ma-capture yung seasonal rainfall ng Pilipinas. So, personally, hindi ko ire-recommend yung ERA 5 for rainfall, studies. Yung atmospheric variables, winds, okay lang kasi nakukuha niya yung seasonal pattern, pero yung rainfall talaga, hindi niya makuha. May dalawang version yung ERA 5, yung ERA 5 na land lang, tsaka yung ERA 5 na, mas malawak yung extent. Pero parehas sila, hindi din na makuha yung, seasonal characteristics ng rainfall sa Pilipinas. Pero pwede yun sir na i-combine yung Aphrodite at yung ERA 5. So sa Aphrodite, si rainfall at temperature, tapos kukuha ka sa ERA 5 nung ibang atmospheric parameters. Yes, pwede. Puwedeng gano'n ang gawin. Basta mag-match lang yung resolution. Pero how would you define sir yung optimal na resolution para hindi ka rin magsayang ng computational resources? Ah,
Well, habang 'pag naging high res kasi yung input, parang mas bumabagal yung computation 'di ba ng SOM. Hmm. Siguro enough na yung 25 kilometers or 10 kilometers puwede din. 10 to 12 kilometers posible din. Dito sir sa ano, sa study niyo, ano pa yung plans niyo moving forward with it? Kasi kanina parang may nabanggit din tayo na ano, dagdagan nung parameters. So, Yes. in addition with that, ano pa yung plano to further improve this study? So, kami ngayon naghihintay lang kami nung temperature data from Pag-asa para ma-combine namin siya with rainfall. Kasi rainfall meron na kami, yung ClimGrid PH. Ah, moving forward, recommendation namin sa paper is i-apply yung algorithm sa climate change projections para malaman namin kung nagbago nga ba talaga, kung magbabago yung climate types sa Pilipinas. So, yun yung isa sa mga application na gagawin namin. Sa ngayon, in-extend lang namin yung application ng SOM. So, ginagamit namin yung SOM ngayon for pattern recognition, for analog forecasting ng heavy rainfall events sa Pilipinas. Hindi pa namin tapos isulat yung paper pero yun yung ginagawa namin ngayon. So, nagre-recognize kami ng pattern from historical dataset, tapos titingnan namin yung forecast. O kung yung forecast ganito itsura, tapos may kaparehas siya doon sa patterns na na-recognize, so parang alam na namin kung ano yung magiging resulta. Something like that, pattern recognition. Dito ba sir nakakatanggap din kayo ng mga negative feedback sa or parang violent reactions, negative feedback sa ginawa niyong study, or wala namang mga bad experiences? So far, wala pa naman kaming nakukuhang, negative feedback, pero wini-welcome namin 'yan. Mas maganda nga kung may negative feedback, eh, kasi 'yan yung magiging ano namin, motivation to further improve the study. So, okey lang kung may negative feedback yung mga nakikinig, message niyo lang ako, okey lang, walang problema. At what point sir dito sa study nyo na nasabi nyo na enough na yung results na isulat at ipasa for publication? Kasi isa din to sa parang pinag-iisipan ko kasi gumagawa din ako ng mga clustering ngayon. Parang umabot ako, iniisip ko na kailan ba to matatapos at masasabi ko na Publish pwede, na ba? okay na tong okay na tong ginawa ko. Well, yung defining moment namin is yung output nung validation with the yung Pag-asa dataset. 'Di ba yung kinompare namin yung time series ng mga grid points in each cluster with the Pag-asa station na pumasok dun sa cluster, 'di ba? So, nung nakita namin na maganda yung result, ayun, yun na yung ano namin, cue na i-publish na yung paper na 'to. Kasi kung pangit yung result, parang hindi nag-aalangan kami na i-publish yung yung result, yung paper itself. Ayun, so almost 1 hour na rin pa tayo, mag-wrap up na pa tayo. Before we let you go sir, ano ang mga ma-advise mo sa mga aspiring researchers? For the young researchers, I think, mas better kung icha-challenge niyo yung traditional or yung norm. Kasi 'di ba yung traditionally we have 4 climate types. Pero we have a changing climate. So, try to consider other variables. Parang paano ba 'to, thinking outside of the box. Yung, uh, different perspective in addressing a problem, parang gano'n. So, tapos it will eventually lead to, uh, more interesting topics like in this case 'di ba, kinumbine lang namin yung rainfall and temp, o may 5 kami na nakuha. This is different from the traditional rainfall-based climate classification ng Pilipinas. And last question po, do you have anything to promote? Yes. So, yung mga ganitong, studies on climate science, pinag-aaralan namin siya sa, Ateneo. Meron kaming program na Master of Science in Atmospheric Science. So, kung interested kayo to pursue a degree in atmospheric science, hindi lang siya limited sa climatology, meron din kaming air quality dynamics, et cetera, regional climate simulation under this program. So, kung interested kayo, send an email to me or check niyo yung website ng Physics Department ng Ateneo de Manila University. At saka baka magkaroon din kayo ng opportunity na makapunta ng Japan kasi ayun nga, may partnership sila with Yes. Yokohama National University and yung ITWRC ba yun?
Yes, actually hindi lang Japan yung aming ka-collab ngayon, eh. Yung sa US may student ako na pinadala ko pumunta ng US para mag-aral. PhD program din siya, may scholarship din. So, marami din kaming connection for, international graduate opportunities, graduate studies. Ayun, so I guess hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat kay Sir Linz sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon. Maraming salamat. At maraming salamat sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.